Hello guys! Hello para to sa lahat ng Aquarius. Aquarius, tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Monthly general reading para sa lahat ng Aquarius. Okay, first card natin is Opal. Opal. So, dito sa barahang to, sinasabi ng barahan na let yourself sparkle, Aquarius, and shine. Okay? Kung halimbawa na mahiyain ka, ayaw mong ipakita yung alam mo, dito sinasabi na huwag kang mag-alala, you are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Diba? So, atong barahang to, resonated to sa mga Aquarius na kahit maraming alam sa buhay, kontento na lang na nasa likod, 'di ba? Kasi nahihiya sila na baka may sabihin ng ibang tao. Dito maraming iba sa inyo na talagang matalino, magaling, pero mas prioritize niyo na lang na nasa likod, taga-suporta ng bida, parang supporting lang kayo. But diyan sa baraha mo sinasabi na oras na Aquarius para ilabas mo kung ano yung alam mo. Okay? Next card natin is ask for help from others. So, if you need help, kung kailangan mo ng help, this month of April, ay wag kang mahihiya, wag kang matatakot na humingi ng tulong. Okay? And if naman may kakayahan ka na tumulong, spend time or extend your help or reach out sa mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. Okay. Aquarius. First card natin is Awakening, number 12, 3. Sinasabi ng baraha sa'yo na kung hindi ka sigurado ngayong April na to, mag-pause ka muna, maghintay ka muna. This is upright position na Hangman. Sinasabi ng barahan na kung hindi tayo sigurado, kung alam mong hindi pa talaga oras, ihang mo muna. Relationship, pwedeng mayroon ka Aquarius na relationship na gustong simulan or makipag-break or makipaghiwalay, magpakasal. Basta relationship issue siya or relationship plans. If hindi ka pa sigurado, pag-isipan mo muna, inihang mo muna. Okay? Zero the Fool, sinasabi ng baraha sa'yo, may magsisimula sa buhay mo na posibleng hindi ka sigurado. So yun nga, sabi sa'yo dito, if alam mo na sobrang risky yan, new relationship, new friendship, new collaboration, new business relationship, or ano man tong pagsisimula na gusto mong simulan, sinasabi na, kung hindi ka sigurado, ihang mo muna. Next card natin is Nine of Earth. Sinasabi din ng iba sa inyo dito, or sinasabi din sa iba dito ng barahang to, na kung ano man ang sisimulan mo ngayon na talagang sigurado ka ha, hindi yung sabi kong hang dito na hindi ka sigurado. Kung sigurado ka talaga, believe in yourself, believe in God, believe in your skills, in your abilities, and yun, diba? Expect the unexpected, wag masyadong mag-expect ng maganda sa future, and makukuha mo yung financial contentment, luxury, and freedom. Diba? So, paano sinasabi sa'yo na this month of April, Aquarius, isang pagkakataon or opportunity, financial opportunity, pwedeng job, pwedeng career, pwedeng business, or pwedeng relationship, ang magdadala sa'yo ng katuparan ng iyong pangarap pinansyal. Six of Fire is confirmation siya, so may incoming success, recognition, awards, rewards, appreciation, salary increase, higher position, or kung ano man tong good karma na darating sa'yo. So, it's time for you to receive this good karma. Financial siya. Nakikita natin na may signing of contract. May iba sa inyo na pwedeng ito na yung buwan para mag-sign ka ng contract papuntang ibang bansa. Or pwedeng ito na yung buwan para mag-sign ka ng contract para sa bago mong bahay, sasakyan, or anything na kailangan ng dokumento or papeles. Okay, thank you. First card sa fourth deck is the Sun. So,
Nakikita ko sa'yo dito, by the second week of April, maraming rason para mag-celebrate ka. Ito na nga, financial freedom, contentment, luxurious life, success recognition, good karma, karmic blessings. Ang dami-dami na rason para mag-celebrate. May mga graduations, Holy Week celebration, reunion. Okay? So, may relationship na posibleng maging strong, much stronger pa. And nakikita ko sa'yo dito na left and right yung kamay mo, diba? Left and right ng kamay mo ay sobrang luxurious. So, nakikita ko na may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo or ikaw ay magiging parang generous ka sa mga tao sa paligid mo. So, balance. Magkakaroon ng balance yung financial mo. Yung source of income, maraming rason para madagdagan yung source of income natin. Okay. Emotionally and financially, nandito yung 99 ha. 9 of Earth, 9 of Cups. Sinasabi na it's an emotional and financial wish granted. Okay? Isang trabaho ang posibleng magdadala sa'yo ng emotional and financial satisfaction. Pwedeng yung trabaho itong sisimulan mo is malaki ang sweldo. Pwedeng itong relationship na sisimulan mo is may financial siyang involved. Pwedeng mayaman to, bagong relationship mo siya, biyanan mo ba yan, kakilala, company, basta parang double success to, diba? Emperor. So, nakikita din natin dito, may mga obligasyon kayo sa buhay na posibleng madadagdagan. Pwede nyo iba mapopromote sa trabaho. Pag na-promote ka, tataas yung sweldo. So, pag tumaas yung sweldo, marami din yung obligasyon mo. Ganun yun okay? So, nakikita ko na you will have all the power, all the energy, all the strength. And, nakikita ko sa'yo dito, if it's health, may healing, may pwedeng mangyaring pagbabago sa katawan mo. If it's relationship, magkakaroon din ng healing yung relationship. If it's money, yun nga, may enjoy mo yung pera diba? You will live ang tawag dito? Luxuriously, tama ba yan? You will feel contented, diba? So, ay kita ko sa'yo dito, pwedeng, yun, pipirma ka ng isang kontrata na talagang kontento ka, financially and emotionally. Okay? And yun, ihanda mo ang sarili mo para sa good karma na to. So, parang sinasabi natin na, ang month ng April is a karmic month para sa mga Aquarius. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihan mo. Physical, mental, spiritual, emotional, financial. So, kung ano yung nilagay natin sa earth, pinush out natin, yun din yung papasok sa buhay natin. Okay? So, thank you guys for watching. Ito ay para sa lahat ng Aquarius. I hope na makaresonate ka dito. Bye!